Good day mga kapote. Ang project ko ngayong araw ay isang compass tattoo at ito ay continuous ng dati kong ginawang tattoo sa kanyang binti. Ang ating client nga po pala ay nagpa-schedule po sa atin dahil gusto niya na pong ipabuo ang kanyang tattoo sa kanyang binti at gusto niya na itong i-sleeve. Pero uunti-untiin lang po natin yan. Kaya nung nagka-oras po ang ating client ay agad-agad po siyang pumunta dito sa shop at nagpa-schedule po siya agad. Bali ito nga po pala ang napiling design ng ating bossing, isang compass tattoo. Hindi po siya seaman. Rider po siya at ito lang po ang natipuhan niyang ilagay sa kanyang paa dahil may meaning daw po sa kanya ito. At buti na lang at may bakante akong oras at may bakante akong slot sa aking schedule at naisingit ko ang ating bossing sa date na sinabi niya sa akin. Kaya naman maaga pa lang ay pumunta na siya agad dito sa aking tattoo shop at sinimulan namin agad ang session upang hindi kami tanghaliin dahil may pasok pa siya ng mga 11. Bali dito ay nagsimula kami ng mga 8:30 ng umaga at kailangan namin itong tapusin bago mag 11 dahil meron pa siyang i-deliver ng mga parcel. Bali tinanong pala ako ng ating bossing kung ilang oras ito gagawin at sinabi ko naman na kaya itong tapusin ng 2 to 3 hours. At nag-agree agad ng ating bossing at pinabanad niya ito agad. Sa mga natatanong dyan kung bakit napakabilis ko lang tinapos ang design ng ating bossing, dahil sanay na po akong gumawa ng mga ganitong big piece at sisiw na lang po sa akin ang pagtimpla ng mga black and gray na tattoo. Pero depende pa rin yan sa kondisyon ko. Kasi minsan ay pagod na ako, kaya minsan ay napapatagal ang mga session, lalo na pag ganitong mga big piece dahil minsan ay kailangan ko rin magpahinga. Hindi man palagi na puro big piece ang ginagawa ko, pero kailangan pa rin ipahinga ang katawan upang may lakas ka at makakonsentrate ka sa ginagawa mong pyesa. Bali dito ay gumamit ako ng 23 round magnum, 13 round magnum at 7RL. At ang ginamit ko naman ditong ink ay Allegory Ultra Black. Yun lang po ang ginamit kong ink dito. Syempre, hindi rin mawawala yung pinagsasawsawan kong tubig na Wilkins. Ito po ang pinagsasawsawan ko ng needle kapag ito ay aking nililinisan. O kaya lilipat ako sa dark to light na kulay kapag ako ay nagba-black and gray. Mas maganda din itong gamitin dahil malinis na at siguradong walang infection na mangyayari sa inyong tattoo. Huwag lang kayong kukuha sa mga tap water gaya ng mga nawasa dahil hindi mo alam kung mayroong nakahalong mikrobyo dito. Mas maganda pa kung gagamit ka ng mga mineral o distilled water. Sa mga natatanong dyan kung pwede bang basain ang inyong mga tattoo, pwede naman po. Huwag nyo lang po itong ibabad ng matagal sa tubig. Pwede nyo rin po itong sabunin at huwag lang po kayong gagamit ng sabon na pampaputi dahil pwede po itong mamuti or kumupas. Kaya naman, dapat ay ingatan nyo po ang inyong mga tattoo pagkatapos po ito hugasan. Mas maganda kung gumamit din po kayo ng mga moisturizer na lotion. Napakaganda po itong gamitin sa mga tattoo ninyo lalo na kapag nag-heal na po ito dahil mas titingkad po ang kulay ng inyong mga tattoo. Huwag po kayong gagamit ng petroleum jelly o kaya po lana dahil sa rin po ito sa dahilan kung bakit kumukupas ang mga tattoo. Huwag po kayong maniniwala sa opinion ng iba lalo na pag hindi artist. Mas maganda na makinig kayo sa artist ninyo kung paano gamutin at pwede nyo rin po itong tanungin sa kanila kung paano alagaan ang inyong mga tattoo. Bali dito ay natapos na po kami pero itutuloy po namin sa susunod na session yung mga hindi namin natapos dahil nagmamadali na po ang ating bossing at siya po ay magdi-deliver pa po ng mga parcel. Bali sa susunod na balik ni bossing ay i-sleeve na namin ang kanyang binti upang mabuo na po ito at maganda na po siyang tignan. Sa mga gusto pong magpatato sa akin ay i-message nyo lang po ako sa aking Facebook page at huwag nyo pong kalimutan na i-follow, i-like at i-share ang aking mga video. Maraming salamat.